Lumipad ang aming team dito lamang sa Burro Cafe at Antipolo Bee House dahil meron ngang kilalang underground cafe or restaurant na sobrang dinadayo. And how do you get there from here? Naku, 96 steps to get there. Kaya tingnan na natin kung sulit nga ba ang bawat step na ating gagawin. In 3, 2, 1. Ito nga kami sa Burro Antipolo at literal na lungga yung papasukin namin. So sa ilalim yan, merong napakagandang restaurant. So tara na! Ay sorry na nabitin ba kayo? Ako din. O ito na. In 3, 2, 1. Ay, sorry. Ulit. In 3, 2, 1. Tcharan! Grabe, sobrang nakaka-inlove yung place. Na love at first sight ako. Sobrang aesthetic, sobrang refreshing, sobrang payapa. Naku, ang maririnig mo lang dyan is yung hampas ng hangin, tapos yung konting ilog. May ilog kasi dun sa labas. Tapos, okay naman dyan, hindi rin mainit. Super duper ganda, Instagrammable worthy. Every corner. Umorder na nga ako and while waiting for our orders, syempre nag-roam around kami. Lumabas ako sa mismong restaurant para mapakita sa inyo kung ano ba ang meron sa labas. And ito nga para siyang forest. Tapos may another steps pababa na naman and nakakagulat na meron pala ditong river. Tcharan! Sobrang nakakamangha kasi hidden underground cafe or restaurant na nga siya, tapos sa ilalim yun or sa baba pa nun meron pang sapa in the river. Sabi, it will surely take your breath away. Napakaganda. The service pa lang is 10 out of 10. Sobrang lagi nakasmile yung mga staff nila. Yung place, yung ambience, and the environment itself, it's very, very unique. Tapos ayun yung alfresco nila. So pagbalik nga namin dun sa resto, tinignan ko yung mga cakes na available at saka tumingin din ako sa store nila. Pero syempre di na ako bumili kasi medyo pagka-pricey. And gusto ko to. It doesn't matter how slow you go as long as you do not stop. O, diba? So, dumating na nga kagad yung order namin. Pagbalik namin, ayan yung mga order namin. And it looks appetizing. Pero, tingnan natin kung pasado ba siya sa aking panlasa. The pizza nila, oh my gosh. Wait, paano ko ba ipoposisyon? That is truffled cheese pizza for 720 pesos. Masarap siya, pero hindi worth it yung 720 pesos kasi may iba pang pizza na mas masarap. Mga ka-eme, masarap siya ha, don't get me wrong. It's just that not practical. Anyway, one Salisbury steak with sunny runny. So, 415 pesos siya. Ang sarap nung pagkaka-steak niya, ang sarap nung gravy, ang sarap din nung eggs, ang sarap ng potatoes, ang sarap din ng tomatoes, ang sarap lahat. This one is really 10 out of 10 for me. At ito namang tender beef tapa nila na 395. Ang sarap ng rice. Yung tapa nila is sakto lang, siguro 8 out of 10 for me. Pero pag sinausaw mo sila sa pangmalakasang vinegar nila, kaya niyang mag 9 out of 10. Perfect siya sa vinegar. With rice, of course. Syempre, hindi mawawala ang kanin para kay Eme. And ito, sinubukan ko to. So unique, carrot cake. First time to try this. Lasang cake, tapos lasa din carrot. Eme, joke lang. This one is siguro mga 8.5 out of 10 siya for me. Not bad, pero nothing special. Ganun yun. Ganun siya. Ganun yung lasa niya sa akin. Basta. Yun na yun. Masarap naman din yun. And the Spanish latte, it was really good as well. Siguro mga 9.5 out of 10 for me. Pero to be honest, hindi na ako masyado na-focus dun sa lasa na mga kinakain ko kasi super na-enjoy ko yung ambience. Super magical kasi dito kasi parang nasa iba kang dimension, parang nasa iba kang lugar as hindi mo akalaing nasa Pilipinas ka lang pala. Pero oh my gosh, Antipolo lang pala to. Dito lang pala yon sa may Taytay. Pero overall verdict ko, siguro mga 9 out of 10 siya for me. Buti na lang ang ganda ng place. Dito lang yan sa Beverly Hills Subdivision. Pagpasok mo, kailangan mo magbayad ng 20 pesos pag pupunta ka ng Burro. Dire-diretso lang ng konti. Tapos ayun na yan. Kaya arat na guys!